itong Marilake Road, Yun. mga kabrigada. Ganda naman kasi ng area, Brigada Gabs, diba? Ang ganda ng mga tanawin doon. Maraming kahoy, Correct. mukhang malamig yung lugar. Tsaka maraming mga puntahan talaga doon. Oo. Lalo na doon sa mga nagbibisikleta, Oo. nagmomotor, Oo. yung mga nagro-road trip, mga kabrigada. Ang kaso, ito pong tinatawag nga natin na pamatay na kurba. Evil Oo. curve, mga kabrigada. Diyan sa Marilake ay talaga pinupuntahan ho yan ng mga mahilig magmotor. Bakit? Oh. Diyan sila mahilig, yung mga nagbabanking-banking. Ano kasi, zigzag road, Brigada Gabs. Oo. Diba? At saka maganda yung lugar. Instagrammable ika nga, Correct. diba? Oh. Maganda yung kalsada, Oo. yun maliban sa maganda yung patag sa kalsada, ganun siya, ganun. Parang pasigzag. So, ang mangyayari dyan, mga kabrigada, yung mga motorcycle rider, kapag dumaan dyan, yung gumagano ganun, nagbe-banking-banking, di Oh, ba? diba? Oh. O, usong-uso ho yan dyan. Mag-exhibition. Marami ho dyan yung mga tumatambay na mga photographers. Oo. Kasi yung kapag dumadaan yung mga motor dyan, pipitik, Oo. mga photographer. Eh, di ba yung mga vloggers doon nakatambay? Nakatambay din ho dyan yung mga motovloggers o kahit yung ilang mga, kahit hindi nagva-vlog, mga motorcycle riders. Nakaabang sila dun sa kurbada tapos nagbibideo-video sila dyan. Oo. Meron nga dyan, kahit nga ako ngayon sa mga reels ko, Facebook reels, puro ayun yung laman ng Facebook reels ko. Oo. Yung mga nagba-banking-banking dyan sa may sa Kala ko Marilake. ikaw yung Marilake. nagano doon. Alin? Ikaw yung nagmumotor doon ba? Oh, hindi. Ay, hindi. Wala akong motor. Dumadaan lang yung mga content na ang lugar dyan sa Marilake. Correct. Puro ganun yung laman ng feed ko isang Oo. beses eh. Hanggang ngayon kapag nag-browse ako sa mga Facebook reels ko, puro ganun yung mga nagbe-banking-banking na mga motorcycle rider. Oo. Ang problema dyan, partner, recently, rest in peace po ha, meron pong isang motorcycle rider, partner, na nag-Superman stunt. Dalawa yun eh. Dalawa sila na Oo. kung hindi ho ninyo alam, pwede ba natin i-play yung bahagi ng video, Justin? Ito pong Superman stunt, yung nakadapa ho kayo sa motorsiklo na parang kayo si Superman. Oo. So nangyari, Grabe nagbanggaan yung dalawang ayan o. Yan. Sa mga nakikinig po, pwede ho kayong sumilip sa Facebook Live. Oo, Ayan mga oo. kabrigada. So Yun. ito pong dalawang naka-Superman na ito, nagkabanggaan ho sila hanggang sa nawalan ng balanse at dun ho sumalpok dun sa may tawag dito, sa gilid ng kalsada. Oo. At saka may mga tinamaan doon sa Tinamaan. gilid ng kalsada. Oo. Itong insidente na ito, partner, actually hindi na to bago. Marami ho talaga mga sumisemplang dyan. Oo. Kasi nga naman, di ba, pakurba-kurba. So yung iba ho dyan, mga kabrigada, kapag nag-banking-banking dyan, lalo na yung mga hindi naman marunong, Oo. lagi ho talagang sumisemplang dyan. Ang pinagkaiba lang nitong insidente na ito, fatal Oo. yung nangyari ho sa kanya. At isa pa, Brigada Gabs, yan ay isang national highway. Daanan yan eh. Hindi yan private road, mga kabrigada, na for exclusive lang. Correct. Para doon sa mga gumagawa ng ganung mga content. Tsaka hindi ho yun racetrack. Oo. Yun nilinawin natin Pero ang dami kasi mga nangangarera dyan ng mga motorsiklo, partner. Dahil nga ho sa insidente na ito, sunod-sunod nga ho yung mga viral incidents na ganyan Ito yung pinakamalala at pinaka naging fatal. May panawagan ho ang maraming grupo, ilang mga senador na dapat maghigpit na ho dyan ng security dyan. Oo. Alamin natin, ano bang magagawa ng PNP HPG dyan? Kasi ang balita ko, nagtaas naman sila ng security, pero ano ba to? Pipigilan ba yung mga motorsiklo dyan? Oo. Magpapatupad ba ng speed limit? Kasi may speed limit naman dyan, partner. Increase ba ang police visibility dyan Ayan. sa lugar? Magdadagdag ba ng mga outpost? Correct. Oo. Alamin ho natin, mga kabrigada, makakasama ho natin si Lieutenant Nadim Malang, ang tagapagsalita po ng PNP Highway Patrol Group. Magandang umaga po, Lieutenant. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Sir, good morning po sa ating lahat, sir, at sa lahat po ng ating pong mga kababayan at lalo tigit po sa ating po dyan sa studio na patuloy pong nagbibigay po ng magandang suporta para makapagbigay po ng magandang impormasyon sa ating pong mga kababayan. Magandang umaga po. Opo, una-una ho, pwede ho bang pakikwento ho muna sa amin? Paano ho ba yung nangyari dito kay John Louis Arguelles? Ito po nag-Superman stunt at nauwi nga ho sa hindi ho inaasahan na pangyayari, Lieutenant. Sir, based po sa impormasyon na kuha po natin last January 26, 2025, mga 1:30 p.m. dito po sa kabaan ng Marilake Highway, ay nagkaroon po ng isang report na may dalawa nga pong individual or driver na nagkaroon po ng insidente at nagkaroon ho ng resulta or nagresulta
ng pagkaka-injury dun po sa mga bystander po natin, sir. Mhm. Mhm. So tapos po, ito ho ba, dito po kasi sa video po na piniplay po namin, alin ho ba siya dito? Kasi dalawa po ito yun, yung nagbanggaan eh. Alin ho siya dito, sir? Sir, initial information po natin, siya po yung nakapula po dyan, sir. Nakapula na ano, na tawag dito, yung dry fit na damit. Pero dito ho ba sa insidente na ito, sir, meron ho bang mga previous similar incidents na nakahalin tulad po dito dyan sa Miralake na ganyan din ho yung mga nangyayari, sir? In our assumption, sir, last January 10, kung pagbabasehan po natin yung data nung nakaraang administrasyon po natin at ngayon, no, Mhm. last January 1 as of this date, nakapagtala po tayo ng 13 na insidente Mhm. dito po sa kahabaan po ng Marilaki, sir. Aha. Ano na pong update doon sa lugar na yon, na Lieutenant? Ang tanong ko po, nandyan pa ba yung mga nag-uumpukan na yan, mga nagsushoot na yan, ng mga content tungkol sa mga exhibition sa motor? Nariyan pa ba sa lugar na yan? Yung mga, siyempre, dumadayo. Yes, sir. Tama po kayo dyan, sir. Tuloy-tuloy pa rin naman, sir, ang pagpunta dahil ito naman, sir, ay public way or public highways yan. No? Pwede pong puntahan ng kahit sino pong tao natin. Yun naman po ay nasa kanilang karapatan. Aha. Yun din po, no? Kahapon ay just give you an update. Pumunta po ng personal ating pong director, our officer in charge, Highway Patrol Group, Police Brigadier General Eliezer P. Mata, para ikutan ulit itong kahabaan ng Marilaki Highway. Police. Mhm. Ang haba po nito ay hindi po baba sa 115 kilometer. Aha. So yung mga nakita po or mga points po natin na laging pinupuntahan nung ito po mga nabanggit po natin, like for example yung Palo Alto, yung Devil's Corner, even itong Manukan, ay talagang pinuhusan ng Highway Patrol Group. Hindi lamang po ng Highway Patrol Group, kundi yung ating po mga kasama sa local, yung mga local police force natin yan. At nagpadagdag din ang ating regional director ng Calabarzon ng deployment ng Regional Mobile Force Battalion na kung saan kasama po ng Highway Patrol Group na tutulong po para tutukan itong kahabaan po nito ng highway na nitong Marilaki Highway, sir. Opo. Lieutenant, mataas nga ho yung police visibility ho natin dyan, tinaasan po. Pero ano ho ba yung magagawa ho nila? Kumbaga ba, pagbabawalan ba yung mga nagbabanking-banking dyan ng mga motorsiklo? Pagbabawalan ba yung mga nag-i-stance, mga nagre-racing-racing? Paano ho ito mapipigilan? Kasi national road naman nga ho talaga yan. Hindi talaga mapipigilan dyan yung mga pagdaan ng motorsiklo. Pero sa pamamagitan po ng mga presensya ho ng kapulisan ho natin dyan, paano natin maiiwasan itong mga ganyang aksidente po, sir? Muli, sir, no, hindi naman po natin sila pinagbabawalang dumaan dito po sa Marilaki Highway. Pero muli, sa tulong po ng ating Highway Patrol Group, lalo tigit yung ating pong collaboration with other local police force, may iwasan itong mga gantong activity, lalo tigit talagang yung ating mga regular conduct of checkpoints, talaga pong mamamalagi dyan sa kabaan po ng Marilaki. At we do believe naman na sa ganito po mga estratehiya na nilalatag po ngayon ng Highway Patrol Group, talaga pong maiibsan at mabawasan ito pong bilang ng ating pong insidente patungkol po rito sa Marilaki, sir. May mga nagsasabi nga po, Lieutenant, na itong problema na ito dapat all of the government approach. Kailangan yung approach na manggagaling sa iba't ibang mga ahensya. Halimbawa, sa DPWH, when it comes to doon sa structure na kalsada, sa Department of Tourism, doon sa mga dumadayo dyan, sa LGU at syempre sa PNP. May mga pag-uusap na ba? May mga pagpaplano na ba na hanapan ng solusyon ng problema na ito, Lieutenant? Yes, sir, tama po kayo. Nakapag-establish na po ng prior coordination ng ating pong director po dyan at siya po ay nagtungo dyan po sa ating local government unit para pag-usapan, kasama rin po yung ating pong local police force and other agencies, lalo na po ng Land Transportation Office, at nabanggit nga rin po yung DPWH para ma-enhance natin yung security ng ating pong mga kababayan habang binabagtas ito pong kahabaan po ng Marilaki, sir. Aha. Nabanggit nyo, ini-increase po yung police visibility dyan sa lugar. Pero may mungkahi po si Senador Tulfo na dapat na dadagdagan yung mga police outpost dyan sa lugar na yan. May gano'n na ba na mga konkreto na mga plano para somehow ma-avert itong ganitong mga aksidente dyan sa lugar?
Sir, as far as the Highway Patrol Group is concerned, tayo ang mabibigay natin suporta is una yung makapag-abot tayo ng mga checkpoint para po dyan. Pero again, para po sa mga police post naman po natin, we will leave it naman sa ating local police force, and we do believe that the Rizal Provincial Police Office will establish this kind of program Mm. para po mas mabawasan ito pong bilang ng insidente po natin, sir. Oho. Okay. Kayo ho pa dyan sa HPG kasi kagaya nga ho na nabanggit natin, tataasan naman talaga yung mga outpost, mga visibility. Pero yung preventive measure ba, kumbaga ba sir, kayo ho ba dyan sa HPG, kumbaga ba magre-recommend ba kayo na ano ba, maglagay ba ng humps? O kaya yung anong tawag doon partner? Correct nyo ka ako sir, yung parang may lubak-lubak. Yung kapag may mga paliko, di ba? Oo. Yung parang wake call, yung grrr, pag dumaan ka, di ba, yung nanginginig. Pwede ho ba tayo mag-recommend ng mga ganun, nang sa ganun kahit papaano, magbabawas ng bilis yung mga motorsiklo kapag dumadaan ho dyan sa Marilake? Tama po kayo dyan, sir. Isa po yan sa maaari po mailatag po ng Highway Patrol Group, and we do believe that these recommendations ay i-consider ng ating pong local government unit. But again, sir, as far as the Highway Patrol Group is concerned, we will support the monitoring and the establishing the security para dito sa kabuang kahabaan po ng Marilake para po dun para po maiwasan yung any motor vehicle incident pa na mangyayari para po dito sa kahabaan po ng Marilake. Oh, para naman doon sa mga nakikinig, Lieutenant, ang tanong ko po, may batas ba na nagbabawal na mag-engage sa ganito mga aktibidad, ito mga motorisan, yung mga risky na mga motor stunts na yan, may mga batas ba? At kung meron, may mga apprehension na po ba na naisagawa dyan sa lugar? Yes, sir. Actually, regular po ang ating pong pagkakandak ng checkpoints po dyan. Bago man po nagkaroon ng sakuna dito nga po sa nabanggit po nating daan, regular po ang ating pong pagkakandak po ng checkpoint. Gayunman, kagaya po na nabanggit po natin sa ating pong mga kaibigan na talagang yung 17 tao po ng Rizal Highway Patrol Team ay hindi po sasapat sa 115 kilometers na kahabaan po ng Marilake. Do ang naging dugtong din po ng ating pong director po dyan kunin yung karagdagang pwersa na manggagaling dito sa Laguna, Cavite and Calabarzon Highway Patrol Team Oh. para po makapag-ikot at mabantayan itong kahabaan ng Marilake. At Oo. patungkol naman din po sa ating mga preventive measures, tuloy-tuloy naman din po yung mga pa-seminar na ginagawa po ng ating mga provincial offices para po sa ating mga kabayan. Again, our Highway Patrol Team nandarito naman po para po magsagawa ng anumang measure na makakatulong po para mas maiwasan po natin itong mga ganito pong sakuna, sir. Pero balikan ko po yung tanong ko po kanina, Lieutenant. Iyan po ba ilabag sa batas kapag kami na-engage sa ganong mga aktibidad? Pwede po bang hulihin at ikulong yung mga gumagawa ng ganyang mga delikado na mga stunts? Yes, sir. Tama po kayo dyan. We will give a citation ticket kung ano man pong violation ang aming pong makikita at masaksihan doon po sa area ng nasabi po nating lugar. Gayun man din po, no, we will adhere naman din yung strict implementation ng RA 4136 and other related laws na patungkol po sa ating pong batas lansangan, sir. Opo. Okay. Ano ho ba sir yung speed limit ho natin dyan sa may Marilake? Ang ating pong speed limit po dyan na sir ay di po bumaba ng 60 to 80. Yun pa rin po ang ating pong limit po dyan. But again sir, makakaasa po, kagaya po ng utos po ng ating director at bilin po niya, makasiguro po yung ating pong mga mamaya na hindi na po mauulit. Ito pong sakuna po na to at again, ang aming pong apila sa atin naman pong mga kabayan nakikinig po ngayon, talaga pong yung kanila pong kooperasyon para po sa gagawin pong preventive measures pa ng Highway Patrol Group. Pero lastly, ano pong update doon sa kaso nung namatay dyan, Lieutenant? Unang-una, may narinig kami na magkakaso daw yung pamilya nung namatay. And lately, isinabi na nagkaareglohan naman daw. Anong status so far? Yes, sir. Tama po kayo dyan, sir. Based sa impormasyon na kuha po natin sa local police force natin dyan dito sa Tanay Municipal Police Station, they agreed upon para i-settle na lang itong mga nangyari na to, lalo tigit yung pagpapagamot dun sa mga
mga kababayan nating nagkaroon ng injuries Mhm. during this event, sir. Okay. Okay. With that po siguro, sir, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy ho kami nga antabay at sana hindi na nga humasundan pa itong mga ganitong insidente. Kasi kahit saan ako tumingin sa Facebook, laging ang dami talagang nagkukumpulan ho Oo, dyan. diba? Oo. Diba? Sana maiwasan na po yan, sir. At suportado ho namin siyempre yung HPG para po hindi na humasundan pa itong aksidente na ito. Maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo. Thank you po. Muli, sir, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nakasentro sa mga